Pinag-aaralan po natin simula kagabi ang paksa po tungkol sa paano ba tayo maging kahawig ng ating Panginoon. How can we become more like Jesus or Yeshua? Becoming more like Jesus or Yeshua according to what the Bible says. At tinalakay po natin kagabi na ang Panginoon po ay nagpakita ng kanyang pagtalima at pagsunod sa kanyang grew up in a well-rounded sort way of life with his parents, at siya po ay sumunod sa tamang pamaraan ng tubig ng bautismo, at siya po naging perfect example natin, at siya rin po ay naging maawain o maabagin, was compassionate toward the less fortunate people, which isa po yan sa ating nakita at namalas po itong nakaraang 3 buwan na marami po sa ating mga kababayang less fortunate ang tumanggap po ng maraming tulong at ayuda mula sa ating gobyerno at pamahalaan. At ito po ay ating ipinagpapasalamat. Ito po ay hindi natin kinukutya, bagkus ay tinuturo naman po sa salita ng Diyos so paano dapat po natin kalingain, itaguyod, tulungan sa abot ng ating mga makakaya ang mga kapuspalad. At nakita rin po natin kung paano ang Panginoon ay naging maalam at matalino kung paano po siya kailangang tumahimik kung kinakailangan. He knew exactly when to keep silent. Ano po? Hindi po siya yung tipong bigla na lamang sumasagot o sumasabat, at kahit na nga po siya pinagwiwikaan ng masama, even if people criticize him, no? Ay hindi po siya nanagot, at kahit nga po siya ay inakusa na, siya po ay nanatiling tahimik. And maybe this is the best and effective way na pwede po nating tularan sa example po ng ating Panginoong Yeshua. Kung marami pong mga tao ang nanunuya sa atin, nagsasalita ng hindi maganda o masama, and even in front or behind us, no? Marami pong ganyan na hindi po sila magsasalita ng harapan, subalit kahit harapan po, talikuran mga minamahal, palagpasin na lamang po natin at i-practice po natin ang ginawa ng Panginoon, na nung siya po ay inaakusa ng chief priest, inaakusa po siya ni Pontius Pilate, ay nanahimik po siya at hindi po siya sumagot. At nakita rin po natin sa pang-anim na matapat pong ginampanan o ginawa ng ating Panginoong Yeshua ang pagganap ng kalooban ng Ama na si Yahweh as the supreme person po ng Triune Godhead. Ano po? At muli, magandang gabi po sa ating mga taga-subaybay. Salamat po sa inyong panalangin at sa inyong suporta. Nais po nating gawin ito gabi-gabi upang marami pa po tayong maabot ng mga kaluluwa. At makikiusap po ako sa inyo na para mas marami po tayong maabot, paki-hit po ninyo ang button dyan ng share or join the watch party po so your friends may also benefit po from hearing these messages na ating pong gagawing pagtuturo gabi-gabi. And this can be considered too as your Bible school on air, no? Ito po ay nanggagaling mula sa ating main campus here from the City of Rice, Gapan City. Ano? Bakit natin sinabi City of Rice? Alam naman po ninyo na nung 3 months lockdown po ay talagang bumaha po ang bigas dito sa aming syudad sa kabutihan po at tulong ng aming butihing Mayor, Honorable Mayor Emerson Emeng Pascual. Okay? Kaya nagpupuri po, nagpapasalamat ang taong bayan ng Gapan sa aming butihing Mayor. Pumunta na po tayo sa ikapito. Sa ikapitong bahagi po, o sabihin po natin ikapitong puntos po ng ating pag-aaral on how we can be more like Jesus. And we are on the second part po ng ating pag-aaral. Part 2 po ito. Ano? Sa kagustuhan po nating sikapin na 30 minutes lang po ang ating pag-aaral. Kaya kung ano lang po maabot ng puntos ng ating pag-aaral, doon po tayo hihinto.
Sa pampito po makikita natin na ang Panginoon po natin ay pumupunta sa sinagoga o sa bahay-sambahan, bahay panalangin nung panahon nila on a regular basis. Sa Luke chapter 4 verse 16, ito po ang sinasabi. And he came to Nazareth where he had been brought up, and as his custom was, he went into the synagogue on the Sabbath day and stood up to read. Ayan. So, ang ating Panginoon on a regular basis, pumupunta po siya sa sinagoga para makapakinig ng pagtuturo at pananalangin, pag-aaral na ginagawa sa salita ng Diyos. At makikita po ninyo, sinabi po dito ang Day of Sabbath, at bukas po o sa araw ng linggo, sa mensahe ko po sa YouTube, maririnig po ninyo doon na binigyan ko po ng kaunting pagpapahalaga ang ating paggalang po sa moral law ng Diyos o ni Yahweh, na nung sa lumang tipan po, nung ibinigay po niya ang 10 Commandments po sa Exodus chapter 20, 4 na talata po, mga minamahal, ang itinalaga ni Yahweh para sabihin na mahalaga ang day of rest o yung Sabbath day, no? Beginning verse 8 hanggang verse number 11 po ng Exodus chapter 20. Ipinakita po doon ni Yahweh ang kahalagahan ng pamamahinga. At ngayon pong panahon nito, kung hindi po natin nabigyan niya ng pagpapahalaga sa ating buhay, ay minsan ho yung nagiging reason o source ng ating discouragement. You remember Elijah when he became too weary and too tired of what he has done for the Lord in the Old Testament time. He became so stressed and so discouraged, di ba? Kaya importante po, mga minamahal, na kinakailangan po na bigyan din natin ng kaukulang pamamahinga ang ating mga katawan. Nang sa gayon, ma-regain po natin ang ating strength, ang ating lakas, at mas lalo po tayong magagamit ng Panginoon sa effective na paglilingkod sa kinakailangan. Kung sinusunod natin ang moral law ng Diyos, may mga natural law din po na tinatawag, no? Ang natural law po ay yung kung saan igalang mo ang iyong katawan, kailangan niya ng pamamahinga, yung tamang oras ng tulog, tamang oras ng pagkain, at mga tamang inumin, pag-iwas po sa bisyo. Kung ikaw ay nasa ilalim pa ng bisyo, hindi ka pa mananampalataya, ito po ay isa sa mga bagay na pwede mong talikuran nang sa gayon ang iyong katawan na siyang ibinigay sa atin ng Diyos. Kung ikay Kristiyano na, isang mananampalataya na, yan ay tinawag niyang kanyang templo na dapat nating ingatan at pakabanalin, no? So, ang Panginoon po natin, on a regular basis, pumupunta sa sinagoga. Nag-i-involve po siya sa gawain ng pananalangin, sa gawain ng pakikinig ng salita ng Diyos. At sana tayong mga mananampalataya, ganyan. Sa mga churches po natin ngayon, to each every local churches where God has placed us, no? Na kung saan tayo po ay naligtas at nabautismuhan, maging matapat po tayong mga miyembro ng bawat local churches natin. Binigyan po tayo ng Panginoon ng sarili-sarili nating local churches. Binigyan tayo ng Panginoon, itinalaga sa atin ang iba't ibang pastor na bigay at galing sa puso ng Diyos. Mahalin natin sila, suportahan natin, at gawin po natin yung ating partisipasyon nang sa gayon, makaptan po natin ang tamang kalaguan at yung growth spiritually po na kinakailangan natin, at tayo po ay maging matibay na mga mananampalataya. Pangwalo po ay ang makikita po natin yung zealousness po ni Jesus o ni Yeshua sa tahanan ng Diyos. Christ Jesus was zealous for God's house according to John chapter 2 verses 13 hanggang 17. The Bible says in here, and the Jews' Passover was at hand, and Jesus went up to Jerusalem, and found in the temple those that sold oxen, and sheep, and doves, and the changers of money sitting. And when he had made a scourge of small cords, he drove them all out of the temple,
and the sheep and the oxen, and poured out the changers, money, and over. See, kung nakita po ng Panginoon na parang ang templo po ng Diyos ay nalalapastangan na po, dahilan po dito sa mga pangangalakal na ginagawa po ng mga tao, yung pagtitinda po, no? At minsan nangyayari po yun sa mga churches natin na ingatan po natin, di ba? Ang Panginoon po sa kanyang pagmamalasakit ay nagalit at dito po kanyang itinaboy ang mga dapat itaboy at paalisin at naglalarawan po ito ng pagpapahalaga ng ating Panginoon sa kanyang bahay, sambahan. Na kung saan ikaw at ako bilang mga mananampalataya po ay dapat din naman at kailangan din po naman na minamahal po natin at pinapahalagahan ang tahanan ng Diyos, na kung saan tayo po ay sumasamba tuwing araw ng linggo at ito pong weekdays, no, na kung saan meron po tayong nakatalagang prayer meeting. At sana po mga mananampalataya na bumawi po tayo ngayon sa mga nakalipas sa 3 buwan na hindi po tayo nakapagtipon ng sama-sama, at sana wag na po nating pababayaan ang pagtitipon natin starting this Sunday po. Ano po, sana yung mga dapat na pong dumalo at pwede nang makadalo, at sana po gawin yung rule of thumb or panuntunan po na kung kayo po ay lumalabas naman, pumupunta kayo sa grocery, pumupunta na kayo sa palengke, at kayo po ay gumaganap na ng inyong mga pang-araw-araw na essentials, mahalaga rin po ang tahanan ng Diyos. Amen? Mahalaga po ang iglesia. Church is essential, our faith is essential, and this is the time po, it's about time for us na tayo po ay bumawi. At sabi po sa verse 16, and said unto them that sold doves, take these things hence, make not my Father's house an house of merchandise. Ayan. Nagalit po ang Panginoong Yeshua, and the disciples remember that it was written, the seal of thine house hath eaten me up. Pangsyam po, katangian kung paano tayo ay maaaring maging kahawig o kasing halintulad po ng ating Panginoong Yeshua. Minahal po ni Yeshua ng ating Panginoon ang bawat tao, ang bawat isa. Sabi po dito sa John 13 verses 1, 34 and 35, now before the feast of the Passover, when Yeshua knew that his hour was come, and that he should depart out of this world unto the Father, having loved his own which were in the world, he loved them unto the end. Ayan, ipinamalas po, ipinahayag po ng Panginoon ang kanyang malabis na pag-ibig at pagmamahal sa kanila. Verse 34, Yeshua said, a new commandment I give unto you, that ye love one another as I have loved you, that ye also love one another. By this shall all men know that ye are my disciples, if ye love one another. Mga minamahal, ang tunay pong pananampalataya na galing sa Panginoong Jesus o galing po sa ating Panginoong Yeshua ay nagpapakita po ng pagmamahal, pag-ibig, pagtatangi, pag-unawa, pagiging humble po, or long-suffering. Hindi po kamukha ng itinuturo sa atin ng mga relihiyon. Ang relihiyon po ay masyadong mabigat ang ipinatutupad sa ating mga batas. Usually po, what religion are telling us to do is almost strictly adhere and follow the laws of Moses, o yung pong mga batas po sa lumang tipan. Pero ang pagmamahal po na makikita ninyo sa ministry po ni Yeshua ay talagang matibay po at natatangi. Kaya mga minamahal, kahit anong dunong mo, kahit anong talino mo, kahit anong galing mo,
Kung wala naman ng pagmamahal, ay mababaliwala. Kaya ipatupad po natin ito sa ating mga ministeryo. The ministry of becoming lovable, understanding, at tayo po ay nakauunawa at nakararamdam po sa bawat sitwasyon ng mga tao. Let us all become humble and so gracious with the people, just like our Lord Jesus, our Lord Yeshua. Pang-sampu po, Christ Jesus or Yeshua graciously allowed deeds of kindness na gawin po sa kanya ng tao. No? Excuse me po, ako'y medyo iinom. Sa Luke po, Luke chapter 8 verses 1 to 3, ganito po ang pahayag sa salita ng Diyos. And it came to pass afterward that he went throughout every city and village, preaching and shewing the glad tidings of the kingdom of God. And the 12 were with him. Napakapalad po natin, mga minamahal. Imagine, ginawa po ng Panginoon na siya po ay nagtungo sa bawat villages, sa mga community, sa mga barangay, upang ipangaral ang salita ng Diyos at ipakita po ang kaharian ni Yahweh at kasama po niya yung 12. Mga minamahal, ito po ang panahon na kung saan ibinigay sa atin ng Panginoon na malayang-malaya po nating na ipapahayag ang kanyang ebanghelyo sa himpapawid. Kaya nga po ako po ay nakaisip na rin po na mangaral po tuwing gabi para naman yung mga tao po na pwedeng maabot ng ebanghelyo ay maabot, at yan po ay sa tulong na rin po ng mga nakikinig. If you will share and join the watch party of this program, DFM, ay mas marami po ang makakapakinig, no? It will be doubled or tripled according po sa dami po ng taong na-sharean po ninyo ng mensaheng ito. Na kung saan, ayos po nating ipaabot ang ebanghelyo ng Panginoon sa kanila. At sisikapin po natin na sa biyaya po ng Panginoon na atin pong maipamahagi ang kanyang salita. Gabi-gabi, malinis, puro wagas, at wala pong daya na pangangaral ng salita ni Yahweh. Ang ating pong isang panuntunan dito po sa ating Bible School ay ang sola scriptura. Ayun, nakikita nyo po marahil sa aking itaas, ay ibig po sabihin yan, Bible only or scripture alone. No? Sola scriptura. Wala po tayong tatalakayin, pag-aaralan dito na magmumula po sa ating sariling kaalaman, kundi lahat po ay manggagaling sa salita ni Yahweh at ng Panginoong Yeshua. Ang sabi po dito sa Biblia in verse 2 ng Luke 8, and certain women which had been healed of evil spirits and spiritists, Mary called Magdalene, out of whom went 7 devils, and Joanna the wife of Chuza, Herod's steward, and Susanna and many others, which ministered unto him of their substance. Ayan, you see? Ito pong si Joanna, na asawa po ni Chuza, na tauhan po ni Herod, no? O katiwala ni Herod. At si Susana, marami pang iba, ay naglingkod daw po sa Panginoon, sa Panginoong Yeshua, mula sa kanilang mga tinatangkilik. Kaya mga minamahal, if you will try to follow the example of these people, wala naman pong masama. There's nothing wrong if you would like to minister at tulungan po ang mga lingkod ng Diyos sa kanilang mga pangangailangan. Ano? Alam po ninyo, most of them ay isinuko po nila ang kanilang mga buhay sa gawain ng Panginoon.
At ang inaasahan lang din po nila ay ang magmumula po sa pagkalinga, pagmamahal, pagtataguyod at pag-aaruga po ng mga lingkod ng Diyos na inilagay sa iglesia o sa church, no? Para mag-minister din po sa pangangailangan ng kanyang lingkod. Kaya just like what these people had done unto our Lord Jesus and Yeshua Christ, pwede po natin itong tularan at gawin din po natin sa mga lingkod ng Panginoon. Lalong-lalo na po this coming Sunday. It's the celebration of the Father's Day, no? At kahit papano po, meron naman din pumpuwang ang mga lingkod ng Diyos sa inyong mga puso bilang inyong tatay spiritually. Your spiritual father is no other than your pastor in your church. So sana po, kung paanong pinapahalagahan mo ang iyong earthly father, meron po tayong heavenly father, no other than God Himself, Yahweh. Meron po tayong earthly father, yung ating pong mga tatay sa laman, siyang tinatawag nating tatay, tatang, daddy, papa, no, sa bahay, sa ating pamilya. At meron din po tayong tatay spiritually sa church, sa tahanan ng Diyos. Ito po ay ang mga lingkod ng Panginoon. Kaya malaking katuwaan po sa kanila, sa amin, na maalaala po ninyo kami, batiin man lang ninyo ang mga lingkod ng Diyos ng Happy Father's Day this coming Sunday, di ba? At malaking bagay na po yan para ma-encourage po ang mga lingkod ng Panginoon. Gaya po ng ginawa ng mga taong ito sa ating Panginoong Yeshua. Pang-11 po, ang ating Panginoon, though He was suffered wrongfully by many people. Ito po ang sanang dapat matutunan din naman ang lahat. Minsan, pagka may gumawa ng mali sa atin, mas higit pa yung gusto nating iganti minsan, di ba? Hindi po gano'n. Sabi nga, kung ikaw ay sinaktan sa iyong kaliwang pisngi, ibigay mo pa nga maski yung kanan, Pero ang Biblia po, mga minamahal, ay punong-puno po ng aral tungkol sa pangunawa, pagpapatawad, paglimot, at yung pag-ibig po sa bawat isa, mga minamahal. Alam nyo, tinalakay ko na po itong minsan na the sad thing about us, sa ating pong ministeryo is that sometimes, instead of restoring, helping, and assisting those wounded fellow soldiers of ours, sinasaktan pa natin sila, lalo pa natin silang sinusugatan, at lalo pa natin silang inilulubog. Imbis na tulungan natin silang makabangon, ang Panginoon po natin ay sobrang nagpakita ng maraming halimbawa po tungkol sa pagbabangon, pagtataguyod, pagtataas, pagtatayo po sa mga tao po na naglingkod sa Panginoon at bumagsak o natisod o nadapa. O ang tawag ng iba ay nahulog sa bangin o nahulog sa tulay. Sa Galatians chapter number 6 po, maliwanag po dyan ay tinuturo sa salita ng Panginoon kung paano po natin dapat na ibangon muli, itaguyod, i-restore yung mga nabuwal, yung mga natumba, yung mga nadapa. Sabi po dito, brethren, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, restore such an one in the spirit of meekness, considering thyself, lest thou also be tempted. Ayan. Kaya nga po meron tayong 2 Corinthians 5:17, di ba? If any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, behold, all things become new. Then why bring back the past of someone or somebody? At minsan sinasabi natin, kilala mo ba si ano? Meron niyang used to be. Bakit? Sino ba sa atin ang walang used to be? Sino ba sa atin ang walang mali at masama na pinanggalingan? Sabi ng Biblia, di ba? All have sinned and come short of the glory of God. Lahat po tayo. Wala hong nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat po tayo may mali. Lahat po tayo may kasalanan. Lahat po tayo
all deserving for punishment mula sa ating dakilang Yahweh. But because of His grace and because of His mercy, tayo po ay hindi na mapapahamak, kundi binigyan tayo ng kapatawaran, kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kay Kristo Yeshua, Kristo Jesus, ating Panginoon, na siyang namatay sa krus ng Kalbaryo, nabayubay, nagbuhos ng kanyang banal at mahal na dugo. May 2,000 taon na po ang nakalilipas. At ito po ang dahilan kung bakit taon-taon ang ating bansa at ang buong mundo ay kumikilala po sa tinatawag nating Holy Week or the Lenten season, na kung saan inaalala po at ating pong binabalikan yung pagpapahirap, mga pagganap po ng Panginoon sa ating mga kasalanan at tayo po ay tumusin sa ating mga pagkakasala. Dito po sa John 15:25, ito po ang sabi, "But this cometh to pass that the word might be fulfilled that is written in their law. They hated me without a cause." You see? Nagalit po ang mga tao. At alam po natin ang kwento na mas pinili po ng mga tao ang isang Barabas na magnanakaw para palayain po upang ang ating Panginoon ang siyang mapako sa krus ng Kalbaryo. Mga minamahal, alam natin ang kwento na yan. At sometimes po, we miss the idea po na tayong lahat ay naging mga Barabas po sa kondisyon niya, sapagkat tayo po ang naging malaya. Ang Panginoong Yeshua po, ang Panginoong Jesucristo po, ang siyang nagdala ng ating mga kasalanan sa krus ng Kalbaryo. So in a way, lahat po tayong mga napatawad ng Panginoon ay katulad po ni Barabas na mga dating makasalanan, pusakal. Meron po tayong mga pinagmulan, meron po tayong mga nakalipas, lahat tayo. Lahat po tayo merong used to be. Lahat po tayo ay dahil lamang po sa biyaya ng Panginoon kung bakit ikaw at ako ay naging katanggap-tanggap, naging righteous before a holy God. It's because of not of us, not because of us, not because of our own righteousness, but because of the imputed righteousness of Christ that was given to us. Yung kabanalan po, yung katwiran po, yung pagpapatawad po, yung sakripisyo po na ginawa ni Yeshua Christ ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. 2,000 taon na nakalilipas, yan po ang naging dahilan kung bakit ikaw at ako ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan at kaligtasan ng ating kaluluwa, at kung paano tayo ay nagkaroon ng karapatan na maging mga anak, adopted children and sons of God. Kaya mga minamahal, sana i-treasure mo po ang kaligtasang iyong tinanggap mula sa ating Panginoon. At sa gabi pong ito, kung hindi mo pa natitiyak ang buhay na walang hanggan, kung paano maipanganak na muli sa kaharian ng Diyos, sampalatayanan mo lamang si Yeshua Christ, ang ating Panginoon. Magsisi ka ng iyong kasalanan, humingi ka ng tawad at sabihin mo, Panginoon, sa gabi pong ito, kinikilala ko ang iyong pagliligtas, kinikilala ko po ang ginawa mo sa krus ng Kalbaryo, at ikaw lamang ang aking tinatanggap, sinasampalatayanan na sarili kong tagapagligtas. Ibigay mo sa akin ang buhay na walang hanggan at kapatawaran ng aking mga kasalanan. Sumainyo pagpapala ni Yahweh, ng ating Panginoong Yeshua, at ng banal na Espiritu Santo. Muli, pagpalain kayo ng ating dakilang Diyos. Salamat po sa inyong pakikinig. Kung kayo po'y napagpala, please like, share, and ibigay po natin ang link sa ating mga kaibigan so that they too may be able to hear DFM Devotions with Ferdy Marasigan nightly at 8 p.m. to 8:30.